Itago mo na lang po ako sa pangalang Paloma. At dahil sa uso nga yung mga kwentong tungkol sa mga aswangan sa iba't ibang channel dito sa YouTube, ay nais ko rin pong ibahagi sa inyo. At sa mga masugid mong tagapakinig yung aking personal na karanasan tungkol sa naging kapitbahay namin doon sa Lucena, sa probinsya ng Quezon. Bagong kasal po kami ng asawa ko noon na tawagin nating Gary. Nang mapatira nga kami sa bahay ng kanyang kapatid sa Lucena. Hindi ko na lang siguro babanggitin yung eksaktong lugar upang maiwasan nga yung kung anumang mga masasabi ng ibang makikinig dito. OFW po kasi yung kapatid ni Gary na nakabase po sa isang bansa. At kung umuwi lang dito sa bansa natin ay paisa-isa o dalawang pagkakataon lamang sa isang taon. Bilang nagsisimula nga na nag-iipon, amin na pong tinanggap yung alok ng kapatid ni Gary na doon na lang muna tumuloy sa bahay niya para naman kahit papano ay mas makaipon nga po kami para sa aking panganganak na noon ay nasa 3 buwan na rin po yung dinadala ko. Isa pa ay para kahit papano ay may magbantay at mag-asikaso nga sa bahay nito para hindi nga ito matenga o pamahayan ng mga ligaw na hayop tulad ng mga ahas o kung ano pang mga hayop. Si Gary ay isang manager po sa isang kilalang restaurant sa sentro. Kaya naman kahit naliblib nga at medyo malayo yung aming tinitirhan, ay okay lang naman sa kanya dahil meron naman po siyang motorsiklo na nagagamit. Sa lugar kung saan na po kami nakatira, mabibilang mo lamang sa daliri yung dami ng bahay at magkakalayo pa. Sa bahay kung saan kami nakatira ni Gary, ay may isa kaming kalapit na bahay na pagmamayari ng mag-inang nakilala namin bilang si Ate Ramona at anak nga po nitong itago na lang po natin sa pangalang Carl. Mabait at magaling makisama itong si Ate Ramona. Kung tutuusin nga, siya nga yung nag-asikaso sa akin noon tuwing wala si Gary at nag-overtime sa trabaho. Lalo na kapag may mga event po at kinukuha yung kanilang restaurant, paniguradong kinabukasan pa po yung uwi nito. Naging close kami ni Ate Ramona nang minsan siyang mapadaan sa bahay kasama yung anak niyang si Carl. Meron siyang bitbit na basket noon na puno ng mga gulay. Kaya naman inakala ko nung una na tinitinda nga niya ito. Dahil mahilig talaga ako sa mga gulay lalo na sa ampalaya at kalabasa, ay talaga namang hindi ko po yun pinalagpas. Mula sa bakod ng bahay ay tinawag ko nga siya upang bumili. Kaya naman pinagtawanan lamang niya ako at lumapit sa bakod upang ipakita yung laman ng basket. Ganon na lamang yung hiya ko nang malamang hindi pala niya tinitinda yung mga yon at pawang pangkonsumo lang daw nilang mag-ina. Nahiya man ako sa aking inasal noon, tumawa na lang po kaming dalawa. Habang nagtatawanan kami, ay ganoon na lamang yung gulat ko nang bigla kong makaramdam ng tila ba may humahaplos sa aking tiyan. Kaya naman sa gulat ko, ay bigla kong napatalon patras noon. Ngunit nawala rin naman yung bugso ng damdamin nang makita ko yung anak ng Ali na si Carl, na noon ay katabi ko na. Dali-dali niya itong binatak papalabas at tumingin ng pasensya sa biglaang pagpasok ng kanyang anak sa loob ng aming bahay. Sinabi ko naman na wala siyang dapat ipag-alala. Dahil yung ganong edad sa mga bata, lalo na't mga nasa 8 hanggang 9 taong gulang pa lamang ito, ay talaga namang may kakulitan. Kaya naman, inabot sa akin ni ate yung isang bugkos ng sariwang ampalaya at kalahating kalabasa upang gulayin ko raw. Nahiya man ay pumayag pa rin ako kahit medyo madami po talaga yung binigay nito. Dahil talaga namang gustong gusto ko nga yung mga yon. At pagkatapos nga nun ay nagpaalam na rin po sila sa akin. Habang naglalakad, ay nakatingin lamang ako sa kanilang mag-ina nang biglang pumasok sa isipan ko noon kung papaano nakapasok yung bata sa loob ng bahay. Gayong sarado naman yung gate at sa labas lang naman kami nag-uusap ng ina nito at talagang sarado nga yung pinto. Dahil naguguluhan nga ako kung papaano nangyari yon, kunot noong akong pumasok sa loob ng bahay noon. Kinalaunan ay nawala rin naman yung isiping ito dahil masayang-masaya nga akong nagluluto na aking mga kakaining gulay. Hapon ng araw din na yon, ay nasa labas nga ako at nagwawalis-walis ng mga tuyong dahon sa likod ng bahay. Nang makarinig ako ng mga pagtawag sa labas ng bahay. Kaya naman pinuntahan ko agad kung sino nga ba yon. At ganoon na lamang yung aking tuwa nang makita si Ate Ramona na naroroon. Dahil sa walang libangan ron sa tinitirhan namin, ay tanging pakikipagkwentuhan lamang yung nagsasalba sa akin noon sa pagkabagot. Wala pa rin kasing maayos na koneksyon ng TV noon dahil antena pa lang yung gamit
Hindi nga tulad ngayon na meron na rin cable at kung ano-ano pa. Habang nagkukwentuhan kami ng Ali ay hindi ko sinasadyang mapalinga sa anak niyang si Carl. Nang makita kong nakatitig nga ito sa akin. Pero hindi ko na lamang yan inintindi pa. At inisip kong baka ganoon lamang talaga yung bata. Sa pakikipagkwentuhan kay Ate Ramona, doon ko nga napag-alaman na namatay pala yung asawa niya sa isang aksidente na kinasangkutan nga nilang mag-anak. Dahilan upang hindi na muling makapagsalita yung kanyang anak. Nang marinig ko yun sa Ali, ay ganoon na lamang yung aking pagdaramdam ng malamang pipi pala itong si Carl. Hindi nga ito makapagsalita. Yung tipong nakakarinig naman po ito, ngunit hindi nga nakakapagsalita. Kaya naman imbis na matakot nga ako sa tingin nitong kakaiba sa akin, inunawa ko na lang po ito at hinayaan ko na lang din. Habang patuloy kami sa pagkukwentuhan, ganoon na lamang yung gulat ko nang biglang lumitaw yung bata sa aking tagiliran. Gayong kakalingon ko palang upang tignan yung kanyang ina. Anak, hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang manggugulat? Alam mo namang buntis si Ate Paloma mo eh. O siya, sige na, maglaro ka na lang ulit doon. Saad naman po ni Ate Ramona sa kanyang anak. Ilang segundo akong hindi nakagalaw nung mga sandaling yon. At para bang naistatwa dahil sa matinding takot sa muling pag-iisip na kung papaano nagawang makalapit ng bata ng ganon kabilis. Nang makita ko ni Ate Ramona na tila wala nga sa sarili, nagpaalam nga ito sa akin habang hawak yung kamay ni Carl at humingi ng pasensya. Bago pa sila tuluyang makalabas ng bahay noon, ay lalo pang dumagdag sa takot ko nang makita kong bilog na bilog nga yung mata ng bata na nakatitig sa akin, habang tila may iniisip itong kung ano. Sa takot ko ay hindi nga ako nakapagpaalam sa kanila at dali-dali na akong pumasok sa loob ng bahay. Nang mga sumunod na araw ay hindi na nga nagpunta si Ate Ramona sa bahay. Pero nung umagang nagwawalis ako ng kalsada, ganoon na lamang yung kilabot ko nang makita kong naroon sa isang istante si Carl at nakatitig sa akin na para bang merong kailangan. Kahit na natatakot nga ako sa kanya, inaglakas na lang ako ng loob at pinilit na lumapit sa bata. Nang makita niyang papalapit na nga ako, ay bigla itong bumalikwas at bahagyang nagtago sa isang puno na kalapit nito. Ginitian ko nga siya habang inaayang lumapit na tumungo sa akin, pero ilang ulit siyang umiling sa akin noon. Nang sumenyas ako na kung nagugutom nga ba siya, ay nagdali-dali siyang tumango sa akin noon at mabilis na humawak sa kamay ko. Habang naglalakad kami papasok ng bahay, tinanong ko nga siya kung nasaan ba yung kanyang nanay Ramona. At sinenyas niyang bumili raw ito ng makakain, pero natagalan daw siya kaya naman nagpunta daw siya sa bahay upang makikain. Yun po yung pagkakaintindi ko. Lubos naman yung naramdaman kong habag para sa bata, kaya naman inasikaso ko pa nga po ito ng maigi. Dahil wala akong lutong pagkain ng mga oras na yon, nilabas ko nga yung sariwang karne ng baka na nabili ko kaninang umaga sa palengke at nilapag nga ito. Nasa sala po kami noon ni Carl at tahimik na nakaupo habang nakatingin pa rin sa akin. Nung inasikaso ko na nga yung lulutuin, ay gano'n na lang po yung aking gulat nang biglang tumunog yung cellphone ko. Kaya naman nagdali-dali na nga akong tumayo upang sagutin nga yung tawag ng asawa kong si Gary. May ilang minuto na po kaming nag-uusap noon nang mapansin ko na tila wala nga sa kinaupuan niya si Carl. Kaya naman hinanap ko nga ito kung sana nga ba ito maaaring nagpunta. Nang papabalik na nga ako sa kusina upang tignan yung pinakukulo kong tubig, ay halos panawan nga ako ng ulirat nang makita kong hilaw na pinapangas ng bata yung karneng lulutuin ko pa dapat. May dugo-dugo pa nga po itong nagkalat sa kanyang bibig. At umaagos po sa bibig nito ang malapot at malinaw na laway. Dali-dali kong nilapitan yung bata upang agawin yung karneng kinakain niya. Nang bigla nga po nito akong angilan na para bang isang mabangis na hayop. Sa takot ko ay napatras nga ako ng ilang hakbang at hindi makapaniwala sa aking mga nakikita. Bumalik muli yung bata sa pagkain ng hilaw na karne nang marinig nga niya ang boses ng kanyang ina. Grabe nga yung takot nito at binitawan yung karne at nagtatatakbong kumaripas papalabas ng pinto. Agaran ko namang sinundan ito
At pagbukas ko nga ng pinto ay nakita kong nakayakap yung bata sa likod ng nanay nito habang grabe nga yung takot at umiiyak. Pasensya ka na, Paloma. Mukhang nakaabala pa nga yung anak ko sa'yo. Dumilihensya pa kasi ako ng pangulam kaya natagalan ako. Salamat sa pagpapakita mo ng kabutihan sa anak ko Wika pa nga po ni Ate Ramona noon, habang ako naman ay tila naguguluhan nga sa mga narinig ko mula sa kanya. At panay pagtango na lamang yung nagawa ko at hinayaan na lang silang umalis sa bahay na hindi na nga po ako nakapagsalita ng mga sandaling yon. Habang nakatalikod sila, ay ganoon na lamang yung sinda ko nang makita ko si Carl na muling lumingon sa akin at nagpakawala ng isang malademonyong ngiti na tila ba may kahulugan. Pagpasok ko sa bahay, kinandado ko nga yung main door noon, tsaka nga ako nagpunta sa kusina upang asikasuhin yung karneng kinain ni Carl. Sa totoo lang po, Sir Dan, habang nililinis ko po yung karne at yung mga tulo-tulo ng dugo ay hindi maiwasang pangilabutan ako. Lalo na nga nung maisip ko na baka aswa nga yung bata at kung magkagayon man ay pareho nga sila ng kanyang nanay na si Ate Ramona. Dahan-dahan akong pinanlamigan noon ng buong katawan dahil nga sa takot na nararamdaman. Habang kung ano-ano nga yung pumasok sa isipan ko noon na mga masasamang bagay. Hapon ng araw din na yon ay umuwi nga ng bahay yung asawa kong si Gary at may pasalubong pa nga po siyang balot sa akin noon. Dahil alam nga nitong paborito ko yon. Pero tinabi ko na muna yon dahil nag-aasikaso nga ako para sa aming hapunan. Mahal, mamaya susunduin ko si Kuya Intoy sa airport. Bakasyon niya kasi at gusto niya tayong makasama. Pagpapaalam pa nga po sa akin ni Gary noon. Aba, naka-1 taon na ba? Ang bilis no? Halos hindi ko malang namalayan. Tuwang-tuwa ko namang saad sa kanya habang naghahain nga ng pagkain. Bandang 7:00 nga ng gabi nung dumating sa bahay ang sasakyan ni Mang Kulas na L3 na siyang gagamitin nga pansundo kay Kuya Intoy. Matapos makumpleto nga yung dala ay bumiyahe na nga sila papuntang airport noon. Papasok na rin po sana ako sa loob ng bahay nang meron akong maamoy na hindi ka nais-nais na tila ba amoy na bubulok na laman na parang dumi rin ng hayop basta't kakaiba po yung amoy. Masuka-suka nga akong pumasok sa loob ng bahay noon. Nagmadali na nga akong pumasok noon upang kunin yung tinabi kong 3 balot at garapon ng asin pang balanse ng lasa. Siyempre matatagalan pa po bago bumalik yung asawa ko kasama si Kuya Intoy. At dahil nga doon ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako at nalimpungatan nga ako dahil nakarinig ako ng mahihinang kaluskos na nagmumula sa kwarto naming mag-asawa. Pagtayo ko nga sa aking kinaupuan ay ganoon na lamang yung sinda ko nang makita ko nga na pumasok sa loob si Ate Ramona. Mabalasik po yung itsura nito at sabog na sabog ang mahaba nitong buhok na para bang nakipagsabunutan kung kanino. Maitim rin po yung gilid ng mga mata nito at parang nagbago po talaga yung kanyang itsura. Dahan-dahan po ito sa paglakad at doon ay nagsimula siyang wagwagin yung pintuang nakakandado na parang pilit pa po niyang gustong makapasok kahit wala na nga po siyang paalam na pumasok sa aming bakuran. Doon pa lang po sa pagpasok niya sa bakuran na nakita ko nga mula sa bintana, talagang kinilabutan na po ako Alam kong may iba na po itong pakay. Paloma! Paloma! Pagbuksan mo ako. Kailangan ko ng tulong mo. Hirap na ako. Saan pa nga po nito? Sa nakakapangilabot na tinig dahil hindi ko po alam kung nakikiusap ito o kung nagagalit. Hindi ko nga pinakinggan yung mga panagoy ng ali noon dahil alam ko na ako at yung sanggol sa tiyan ko yung kanyang punterya. Dali-dali nga akong napatakbo sa kwarto nang marinig ko na tila ba nagtutukla pa na nga yung mga salaming bintana doon. At halos panawan nga ako ng ulirat nang makita ko na nakapasok na nga yung isang maitim na nilalang na sa pagwawangis ko ay si Carl at yung aling aswang na naroon lang kanina sa pintuan. Nang mapansin ng mabalahibong nilalang na nakita ko nga ito, ay dali-dali itong tumakbo, papasugod sa akin. Pero naunahan ko nga siya at nakabalik nga ako sa may sala. Nang maisip kong takot sa asin yung mga tulad nilang aswang, ay dali-dali ko pong sinabuyan yung maliit na nilalang.
Dahilan upang umusok po ito ng umusok matapos madampian ng asin. Nagpagulong-gulong sa sakit yung nilalang na yon. Subalit nang makita nitong dumakot na naman po ako ng asin upang isaboy muli sa kanya ay biglang bumangon po ito at tumakbo hanggang makalusot sa bintana kung saan nga siya nakapasok. Gulong-gulo yung isipan ko ng mga oras na yon kung ano nga ba yung aking gagawin at unahin. Kaya nagdasal po ako noon upang kumalma kahit panandalian lamang. Habang yung parehong nilalang ay naroon po sa labas dahil mukhang natakot po silang masabuyan ko ng asin. Pero lalo pa ring lumakas yung atungal na aking naririnig mula doon. Marahil ay dahil naggalit rin po yung mga ito. Iyak lamang ako ng iyak sa takot noon hanggang sa magkakasunod po akong makarinig ng mga putok ng baril na nanggaling sa labas. Ganoon na lamang yung tuwa ko nang makitang merong dumating na kababaryo. Natawagin na lang po pala natin sa pangalang Mang Ben. Galing daw pala ito sa pangangaso. At nadaanan daw niya yung bahay namin at nakita nga yung mga nangyayari. Kaya't hindi nga siya nagatubiling tulungan ako lalo nang marinig niya yung mga sigaw ko. Narinig ko pa nga po noon yung paghiyaw ng isang nilalang bago ko po narinig yung mga takbuhan ng mga ito. Nung sumisigaw na nga po itong si Mang Ben sa labas ng bahay ay pinagbuksan ko nga po ito. At doon ko nga po nalaman na mukhang hindi raw niya napuruhan yung mga yon at nagawa pang makatakas hanggang sa maglaho nga sila sa dilim. Grabe na lang yung pasalamat ko noon at meron pang tumulong. Sinamahan po ako nitong si Mang Ben sa bahay hanggang nakabalik na nga po yung asawa ko kasama si Kuya Intoy. Ganoon na lamang yung pasasalamat namin noon sa mabuting taga roon na tumulong. Dahil kung wala siya ay baka napahamak na rin po ako. Nung sumunod nga po na araw ay nalaman na lang po namin na umalis na po pala sa baryo yung mag-ina. Wala pong paalam. Hindi nga po namin alam kung saan na nga ba sila nagpunta. Mga 1 buwan po yung makalipas siguro nung mabalitaan namin na nagpunta raw pala yung mga ito sa kanilang kamag-anak doon sa Visayas. Kaya pala hindi na sila bumalik at wala na rin silang babalikan dahil sigurado na kapag bumalik sila ay hahantingin sila ng mga taga roon dahil alam na rin po ng mga kababaryo yung tungkol sa kanilang pagkatao. Mula noon ay hindi na po namin nakita pa silang muli. At sa kabutihang palad naman po ay nagawa ko namang maipanganak ng maayos yung aming anak. At dito na po kami nakatira ngayon sa Caloocan. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito at maraming salamat po.